Good morning! Samahan nyo nga ako sa isang buong araw ulit natin ngayong Monday. Before that, mag-shoutout muna tayo kay Emerald ng Ilocosur. Hello sa inyo dyan. So, every morning nga ay hindi na mawawala yung pagkakape after kung kumain ng breakfast. Syempre, pagkagising sa umaga, kailangan maligamgam na tubig yung iinumin nyo. Pumasok na nga si Papa Alden, ginagawa niya kasi yung bahay ng aming father. Sino sa inyo dyan yung mahilig pa rin matulog sa sala kahit meron namang mga kwarto? Si Elapot kasi mas gusto niya dito sa sala kasi nanonood pa siya bago matulog. Kaya ayan, pag may pumunta ng maaga dito, nandyan pa nakakalat yung aming mga pinaghigaan. Ayan, naglambing na nga ang isang batang yan. Minsan, cellphone talaga yung dahilan kung bakit hindi matapos-tapos yung gawain. Pero minsan naman, pag may alaga kang maliit, ayan, siya naman yung dahilan. Ang ganda nga ng ating morning ngayon dahil sumikat na si Haring Araw. Dalawang araw kasing magkasunod na talagang maulan na naman. Kaya yung mga nilabhan ko nga ay dito ko na lang muna sa loob mga isinampay. Sana nga magtuloy-tuloy na maaraw maghapon para matuyo na yung ating mga sinampay. Dalawang araw na rin kasi yan nandyan. Ayaw pa rin nga umalis nitong isa. Ayan, nag-i-enjoy na naman dyan. Kaya nga inilabas ko na lang muna itong mga sinampay at siguradong mapapatagal na naman tayo sa loob. Ang bilis ng araw, no? Nakaka 2 weeks na naman yung January. Grabe. Tapos after 2 weeks, February na guys. Katapos March na. Bakasyon na naman ng mga bata. Grabe, sobrang bilis. Yung mga FW na nanonood sa atin, matatapos na yung mga kontrata. Oh, pauwi na sila ng Pilipinas. Yay! O kaya mag-e-extend na naman yan sila. Another 2 years na naman yan. Ano, kung sasabihin na uuwi na, tapos mag-e-extend na naman. Pero syempre, may iba-iba tayong mga dahilan. Iba-iba din ang sitwasyon. Basta kung saan kayo masaya, dun kayo. At huwag din masyadong magtatagal sa abroad ha. Kailangan may lakas pa tayo para ma-enjoy yung pinaghirapan natin dito sa Pilipinas. Ayan, back nga tayo dito sa ginagawa natin. Napabayaan ko nga itong mga halaman na to guys. Alam nyo naman, busy tayo nung December. Tapos iniwanan pa natin sila ng halos 1 week. Yung iba nga talaga dito ay naging brown na. Talagang namatay na yung iba. Buti na lang yung mga pinamigay sa akin, yung mga pinadala sa atin, itong mga to na aglonema ay hindi naman nasira. Meron lang isang dahon na medyo nag-brown. Siguro nasunog ng araw. Tapos ito bagong halaman ko to guys. Bigay ng biyanan ko. Pumunta kasi kami sa kanila, nakita ko sobrang ganda ng mga dahon. So humingi tayo. Kaya ayun, binigyan naman ako ng biyanan ko. Kasi humingi ako eh. At ayan na nga, nagsisimakot dyan sa Elapot. Ayaw akong tulungan kasi gusto niya ibubuhos yung lahat ng tubig dyan sa sahig. Hindi namin pwedeng gawin yun ngayon kasi nandyan yung motor, mahihirapan kaming palabasin yung tubig. Kaya ayan ang ginagawa niya, tignan nyo. Kaya ang ginawa ko, pinupunasan ko na lang ng basahan. Para din talaga akong nasa abroad, para din akong OFW, kaso nga lang sa diri ko ng bahay, sarili ko ng anak, yung inaalagaan ko. Ilaw po guys, na ilaw po pagbasa. Oh, basa kami po. Ilaw po, ilaw, ay iilaw po. Maluya, may malakas. May malakas. May maluya, may malakas. Apo, basa kami ko. Iilaw po. Sobrang busy ko nga sa ginagawa ko, hindi ko alam na may ganito pala ngayong nag-i-edit ako. Saka ko lang nakita na nagba-vlog-vlogan na pala siya. O diba, may nagmana na sa akin guys. Tatawa tuloy ako ngayong nag-i-edit ako na nakikita ko to. Kaya ayan, bumili na daw kayo ng ilaw. Nalagay ko na lang yung link sa baba, sabi ni Ella. At Monday na nga ngayon, dapat kahapon ay pupunta na ng Laguna si Papa Alden. Kaso nga lang, nung sinabi namin sa mga bata na aalis siya para magtrabaho doon nga sa malayo, aba, ay hindi pumasok yung isang anak ko. Nag-iiyak nga sa kwarto, nagkulong, hindi talaga pumasok. Pero itong si Elapot naman, okay lang naman sa kanya. Basta nandyan si mama. Tinatanong pa nga yung papa niya kung kailan daw mag-work. Sabi ko sa kanya, kapag nag-work na si papa, doon na siya mag-i-school sa gusto niya na school. Kaya naman lagi niyang tinatanong yung papa niya kung kailan na daw magtatrabaho. Pero ito namang anak kong isang babae, naku guys, nag-iiyak, makipapa talaga. Kaya ayun, dito na lang muna siguro si Papa Alden. Tatapusin na lang muna itong bahay nga ni father. Malapit na rin namang matapos, naglalagay na siya ng hollow blocks, pagkatapos ay bubuhusan yung mga poste. After no naman ay yung biga, tapos yung bubong na. Siguro yung pag-finishing, hindi naman magaling doon si Papa Alden, kaya sa iba na lang siguro ipapagawa yun ni father. At hindi na nga ako sumama sa paghahatid kay Elapot guys, si Papa Alden na lang dahil mag-aasikaso naman ako dito sa kusina. Tapos ko na nga lahat, dito na lang sa kusina yung naiwan, tapos diretso na rin tayo sa pagluluto ng lunch.
Sobrang lapit ng kuhanan natin tapos sobrang dami na nilang dahon ngayon. Naka-move on na sila simula nung bumagyo. Yung trip ko na ulam ngayon guys. Ayan, bumili kami kanina ng chicharon. Tapos meron tayong konting karne sa rep. Tapos yung sangkap natin. Parang ang sarap lang magmunggo ngayon. Nag-crave ako sa munggo. Tapos alam niyo yung may sotanghon. Tapos may chicharon. Tapos sobrang malasa. Maraming kamatis. Ay, sarap. Ganito rin ba yung niluluto nyo guys sa inyong mga munggo? May karne na. Tapos meron pang chicharon. Tapos may sotanghon. Tapos lalagyan mo ng malunggay. Ha? Big. Ito nga kumakain ng tanghalian si Papa Alden. Tapos pinatikman ko muna sa kanya. Kasi nga, ang panlasa talaga niyan, alam nyo na, gusto niyan lagi masarap ang ulam. Masarap kasi yan magluto eh. So yan, nilagay na nga namin itong malunggay sa huli. Tapos yung chicharon, pinatay na guys yung apoy dyan ha. Hindi na namin yan masyadong niluluto. Para kapag kumain medyo crunchy pa. Pagkatapos nga natin kumain, umuwi pala yung anak ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. High school na yan guys, grade 7. Ihahatid namin siya. Pagkatapos susunduin naman namin si Ella po. Kabilang barangay lang naman to guys yung pinapasukan nila. Dito rin ako pumasok ng elementary pero walang naghahatid sa amin. Nilalakad namin yan umaga at hapon. Wala pa kasi noon, hindi pa uso yung mga ganitong service, mga motor tricycle. Naku po. Ngayon, napakaswerte na ng mga batuta. Hatid sundo na sila. Ayan, nakasakay na sa amin si Ella. Pauwi na kami ng bahay. Meron ng birthday yan dun sa school nila kaya kumain na rin siya ng spaghetti. Pagkatapos naman yan ay papasok na ulit si Papa Alden dun sa trabaho niya kay Papa, kay Father. Ano ba yan? Dalawang Papa. Pagkatapos niyan ay magpapahinga naman tayo habang nag-i-edit, nag-upload, nagre-reply sa mga comments. Si Ella Pot naman ay manonood ng TV. Tapos ganito na everyday ang magiging routine ko guys, lalo na kapag nagtrabaho na si Papa Alden. Siya, hanggang dito na lang yung ating vlog. Kung nakaabot ka pa hanggang dito sa dulo ng video, maraming salamat po. Thank you for watching. God bless. Bye! Hindi na nga aamagin ang ating sangkaran, hindi katulad itong mga luma natin. Tignan nyo naman yan, ilang buwan pa lang ang sama-sama na. Made from magkuno wood or tinaguriang ang bakal na kahoy dahil sobrang tigas, sobrang tibay. Kaya maganda talaga gawing chopping board. Worth it nga yung waiting natin dahil 15 days ito guys bago maipadala sa atin. May partner na nga itong ating bagong set of knife. Bay na talaga dito sa mga inaamag na chopping board natin. May iba-iba din po pala yan na size. Itong size ng akin ay 10 by 12 inches. Maganda rin talaga mag-invest ng mga ganito kasi hindi mo na ulit bibilhin after 6 months. Siguradong taon ang itatagal kapag ganito yung mga investment mo. Quality talaga, kaya kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Meron nga nakapansin nito guys na ginawa namin dito sa aming lababo. Kung mapapansin nyo nga yung pinakalutuan ay nakababa, ay hindi nakapantay dun sa lababo. Kami lang nga ni Papa Alden ang gumawa nito guys. Nagisimula pa lang tayo magpabahay. Sinadya nga na ganyan dahil dati buntis ako ay tumatama yung tiyan ko sa lababo. So nung gumawa kami nitong lutuan ay nakababa siya. Kita mo nga dito yung niluluto mo. Sabi nga nung isang nag-comment, ganito rin daw yung gusto niya. Nagtuklap nga lang yung isang tiles natin dyan. Yung ilalim ng lababo naman ay hindi pa nga nagagawa. Ang convenient talaga nito guys, hindi mo na kailangan tumikay. Kitang-kita mo yung niluluto mo at komportable pa. Lalo na sa atin ng mga hindi binayayaan ng height. Problema mo rin ba to sa iyong mga bra na paglabas ng washing ay buhol-buhol na? Lalo na kapag mister o mga anak mo yung naglaba. Worry no more dahil meron na tayo nitong laundry bag for bra. Minsan din kasi nakakatamad mag-hand wash nito lalo na kapag busy ka kaya naisasabay mo na talaga sa washing machine. Siyempre nakuha ko na naman tong idea na to nung ako ay nag-abroad sa Hong Kong. Meron silang maraming mga ganito at isa-isa talaga yan bawat bra. Siyempre may way din yan kung paano maglagay. Sundan nyo na lang yung ginawa ko. Huy! Talaga naman tong ano ko. Nakita nyo kung paano ko inilagay sa loob ng basket para hindi masira yung kanyang mga style or yung kanyang foam. Tapos syempre isasarado nyo na and ilagay nyo na sa loob ng washing. Safe na yung ating pinakaiingatang mga bra na ilang taon nang hindi pa napapalitan. Uy! Kaya dapat mas ingatan mo yan para umabot pa mga 5 years ganon. Uy! Ginaganahan ng anak mong sumayaw dyan. Minsan lang yan. Buti nahuli sa camera. Ay! Salamat sa panonood. Nasa comment section yung link. Ito lang sa atin sa comment section kung kamusta na daw yung ating nabili na sofa. Kung hindi naman daw ba lumulubog yung kanyang mga upuan, yung kanyang foam. And kung ito daw ba ay sofa bed. So hindi po sofa bed yan guys, and sa mall lang namin nabili ito. Meron mga sofa bed, lalagay ko nilang sa comment section yung link nila. Para tignan natin kung okay pa rin ba hanggang ngayon itong aming sofa. So ito siya ngayon guys, okay pa naman. So kung wala siguro itong cover na to, baka ayun, sobrang dumi na siguro ng ating cover. So far okay pa naman siya guys. Meron lang tayong konting problema dito sa part na to. Kung makikita nyo, ito lumubog ng kaunti. Ayan, oh, hindi na siya pantay, di ba? Hindi na siya pantay. Ito mababa, ito mataas. So far ito yung problema natin dito sa sofa. Tingnan nyo kung gaano kaganda pa rin yung color ng ating sofa.
Kasi meron siyang binila natin ng cover. Pero naman tong warranty, pero ang hirap naman kung dadalhin natin to doon sa mall. So, hindi ko alam kay Papa Alden. Meron pa tong warranty, 1 year. 6 months pa lang itong nabibili namin. So, ayan siya. Okay naman itong isa. Wala naman itong problema. Ito lang, yung nandito. Kasi dito lagi yung mga naupuin sa may gilid na to. So, ayan. Tapos si Ella, tinatalunan. Kaya siguro yung kahoy niya sa ilalim, baka bumagsak. Ewan ko lang, yung pinakapatungan ng foam, baka bumagsak. Kasi si Ella, tumatalon dito, guys. So far, okay pa naman siya. Kaya pa naman. Hindi naman sirang-sira. Yun lang talagang part na yun sa may gilid. 100 plus pesos lang to guys yung maliit. Tapos may nakita akong malaki kaya ayan bumili na tayo dahil mas marami na tayo ngayon. Mas marami ng pinggan ang mailalagay natin. Meron na rin yan sariling lagayan dyan ng kutsara na natatanggal. Ito ko nga dito ay hindi nai-stack yung tubig pagkatapos mo maghugas diretso na sa lababo. Dati kasi planggana lang yung ginagamit namin. Ang hirap patuyuin ng mga plato. Pero dito mas mabilis tapos mas madami kang mailalagay. Di pa titirhan ng mga insekto, ng kitikiti sa ilalim dahil nga walang tubig na mai-stack. Kung gusto nyo ng ganito, lalagay ko na lang sa comment section yung link.